Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 40, day 6. Amen. Okay, so magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 5:9-10. And they sing a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain and have purchased for God by your blood men out of every tribe and tongue and people and nation, and have made them a kingdom and priests to our God, and they will reign on the earth." Amen. Amen. So, dito sinasabi, aawit sila ng isang bagong awit. So, ano ba yan? At yung laman ng bagong awit, ang sabi rito ay, ikaw ay, karapat-dapat na kunin ang balumbon at buksan ang kanyang mga tatak. Sabagat ikaw ay napatay at ikaw ay bumili para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo, mga tao, sa iba't ibang lipi, iba't ibang wika, mga tao, mga bansa. At ang maganda rito, sinabi niya, itong mga tao ay gagawing mga kaharian, saserdote sa ating Diyos, at sila ay maghahari sa lupa. Maganda itong verse na ito, mga kapatid. Dito sinasabi na magkakaroon ng isang bagong awit. No? At ang awit na ito ay isang awit ng papuri. No? Bakit naging papuri? Sapagkat pinupuri nila ang isa na karapat-dapat na magbukas ng balumbon. Yung balumbon, sinasabi natin, yan yung naglalaman ng buong ekonomiya ng Diyos. Yung balumbon na yan. Na ang may karapatan lang magbukas at karapat-dapat ay ang Panginoong Jesus. So bakit? Sapagkat siya ay pinatay. Ito ay ang kanyang kamatayan sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, siya ay naging karapat-dapat na buksan itong selyo o tatak ng ekonomiya ng Diyos para mabuksan siya, maipakita siya kung ano laman niya. At makita natin kung ano ang ekonomiya ng Diyos, lalo na sa mga darating na panahon. Amen. At dito binanggit niya na yung mga tinubos na tao, sila ay gagawing kaharian, saserdote sa ating Diyos, at sila ay maghahari sa lupa. So yung paghahari sa lupa, yan ay tumutukoy sa darating na 1,000 taong paghahari ni Kristo, kung saan ang kanyang mga mandaraig ay kasama niya maghahari sa loob ng 1,000 taon bilang gantimpala. Kaya dito binanggit na gagawin silang kaharian. Kasi sa Biblia, pag sinabing gagawin silang kaharian, ang ibig sabihin yan, sila ay magiging mga hari. At dyan sa kaharian, meron din mga mamamayan at meron din mga saserdote. Sino yung mga saserdote dito? Ito yung mga labi ng Israel, yung mga remnant. So papasok din sila sa kaharian bilang mga saserdote at maglilingkod sa Panginoon. Amen. In Revelation 5:9-10, we see the elders singing a new song of praise to the Lamb. The song here is new because the Lamb whom it praises had just been slain. This new song praises the worthiness of the Lamb. In the whole universe, no one is worthy to open the mystery of God's economy but Christ, the overcoming Lion and the redeeming Lamb. Amen. So ang mga umawit dito, yung mga elders. At inuulit natin, yung mga elders na binabanggit dito, hindi mga elders ng church, kundi sila ay mga elders ng mga anghel.
At itong kaganapan na ito ay sa sangkalangitan na kung saan pagkatapos na ang Panginoon ay mamatay sa krus na buhay na muli, pagkatapos niya mabuhay na muli, siya ay umakyat sa sangkalangitan. At doon siya ay tumanggap ng awit ng papuri na sinasabi sa atin bago itong awit na ito. Alam niyo kasi bakit bago? Kasi yung item doon sa kanta, hindi pa nagkaroon ng ganyang item sa buong kasaysayan. Na kung saan, una, ang Panginoon ay pinupuri dahil sa kanyang pagkabuhay na muli. Kamatayan at pagkabuhay na muli. Fresh na fresh pa yan. Kaya nagkaroon ng ganyang awit. Pangalawa, siya ay pinupuri bilang isa na karapat-dapat na magbukas ng hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. Na hindi pa nangyari yan. Kaya ang awit ay bago. So natatandaan ko sa atin sa recovery. Nung magkaroon tayo ng mga pangitain na hindi natin nakita sa mga nagdaang panahon, gumawa tayo ng awit dyan. No, at pwede natin sabihin, yung mga awit na yan ay bago. Amen. Bakit ba naging karapat-dapat ang Panginoon na buksan ang hiwaga ng ekonomiya ng Diyos? Ito ay ang dahilan ay siya ang nananaig na leon at ang manunubos na kordero. So yun yung dalawang point na bakit siya naging isang karapat-dapat at may autoridad na pwedeng magbukas ng hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. Unang-una, nanaig siya labang kay Satanas. Natalo niya yung kanyang kalaban. Kaya tinawag siyang leon ng lipi ni Juda. Pangalawa, namatay siya sa krus upang isagawa ang katubusan na mula sa katubusan, inalis na niya ang kasalanan. So yung dalawang accomplishment niya na yan ay naging dahilan para maging karapat-dapat siya. Magkaroon siya ng autoridad na buksan yung hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. Na iniyakan ni Juan dahil una nakita niya walang isang pwede. Pero kalaunan, pinakita sa kanya, meron. Itong isa na siyang leon ng lipi ni Juda at ang isa na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung karapat-dapat. At dahil dyan, lumikha sila ng isang awit na papuri para sa Panginoon. Amen. So today's reading na ako. Our Savior is the Lamb as well as the Lion. This one is worthy to open the scroll. Apart from him, no one in the universe is worthy to open the secret, the mystery of God's economy. But the Lion Lamb is worthy because he has accomplished redemption and has won the victory over Satan. Amen. So yun yung inulit sa atin. Siya ang karapat-dapat sapagkat nagwagi siya laban kay Satanas, no, at naisagawa niya ang walang hanggang katubusan para sa atin. Kaya qualified siya na buksan yung scroll, no, at natanggap niya ang isang titulo na Lion Lamb. Ang leon na nagwagi, ang kordero na nagtagumpay sa pagsasagawa ng katubusan, ang isa na karapat-dapat. As the one who has brought God's authority to the earth, he is the victorious, overcoming Lion of the tribe of Judah, and the Lamb who has accomplished a full redemption for God's chosen people. Therefore, he is completely qualified and positioned to open the mystery of God's economy. Amen. So siya ay victorious, no, sa dalawang aspekto. Bilang leon ng lipi ni Juda, no, na siyang tumalo kay Satanas, at bilang ang kordero ng Diyos na binanggit naman ni John din sa kanyang sulat. No, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya dahil dito siya ay kumpletong kwalipikado
at nasa isang posisyon na buksan ang hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. Most Christians fail to realize He is worthy to open the seals of the secret of God's economy. This aspect of the Lord's worthiness is universal and immeasurable. Of course, Christ is worthy of our praises. He is worthy even of our lives. Nevertheless, we must realize that according to Revelation 5, Christ's worthiness is a matter of His being qualified to open the secret of God's economy. So ito ay particular ng pagiging karapat-dapat ng Panginoon. Kasi madalas tayo ay, lalo na sa Lord's Table meeting, pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang pagiging karapat-dapat. Di ba? May kantang, karapat-dapat ka ngang purihin. May kantang ganyan, alam ko. Pero doon sa kanta, wala siyang item doon na karapat-dapat kang purihin dahil ikaw ay kwalipikado sa buong sansinukob. Ikaw lang ang kwalipikado na magbukas ng hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. No, dahil ikaw ay siyang leon ng Juda na siyang gumapi sa iyong kaaway. Ikaw din ang kordero na siyang nagsagawa ng katubusan para sa amin. At dahil dito, Panginoon, karapat-dapat kang purihin. Ngayon, ikaw ang isa na nagbukas ng hiwaga ng buong ekonomiya ng Diyos. So, yung awit na yan, medyo wala pa yata. Wala pa siya. Kung tutusin, matagal na binuksan ng Panginoon yung scroll ng ekonomiya ng Diyos. Pero wala pa yata gumawa ng ganyang awit. Wala akong natandaan. Kaya yun yung sinasabi dito. Nung panahon na yun, na umakyat siya sa sangkalangitan, fresh na fresh pa itong konseptong ito. Kaya yung awit ay isang bagong awit. Noon yun. Pero ngayon, siyempre, ilang libong taon na nakakaraan, yung konsepto ay naihayag na. Kaya lang yung awit, wala pa. Amen. Amen. The universe is a mystery which the scientists cannot unravel. They simply do not know the meaning of the purpose of the universe because it is a secret kept from them. But Christ is worthy to open this secret, for He is worthy to open the seals of God's economy. So isipin ninyo, kung hindi nabuksan itong scroll na ito tungkol sa hiwaga ng ekonomiya ng Diyos, walang nakakaalam yan. Pero bagamat nabuksan na yan, hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam ng hiwaga ng ekonomiya ng Diyos. Wala pa rin nakakaalam. Kaya, ano masasabi natin? No? Kailangan natin itong isalitain ngayon. Kailangan tayo mag-udyok sa mga tao, sa mga mananampalataya, na magbasa ng aklat ng Apokalipsis. Tignan ninyo kung ano yung 7 seals diyan. Ano ba yung laman niyan? Diba? So nag-umpisa dun sa isang nanangis si John dahil walang karapat-dapat na magbukas nung 7 tatak sa Book of Revelation. Pero biglang may nag-declare, narito, ang leon ng lipi ni Huda, siya ay karapat-dapat at binuksan niya. First seal, second seal, third seal, fourth seal, hanggang 7 seal, binuksan lahat yan ng Panginoon. At diyan nakita natin kung ano ang mga kaganapan sa buong sansinukob pagkatapos na ang Panginoon ay umakyat sa sangkalangitan. Nakita niyo ba yan? Pag nakita niyo yan, maiintindihan niyo bakit nilikha ang buong sansinukob. Ano ang layunin ng tao? Makikita mo yan. At madadala ka sa isang napapanahon na paggawa ng Diyos sa panahon na ito. Kaya pag nakita mo yan, baka gumawa ka ng isang kanta. Lord,
You are worthy. Amen. Amen. A scroll is a roll of parchment paper or other material. Because a scroll is rolled up, it is difficult to determine just how long it is. The scroll in Revelation 5 is eternally long. Only Christ is worthy to open this eternal long scroll. We will need eternity to see all that is included in it. When we are in the New Jerusalem, we will still be reading the contents of the scroll. For eternity, we will say, now I see something more. When we are in eternity, we may say, the Lord's surprise of the opening of the scroll is eternal. Although we are now in eternity, we still cannot see the end. Yung scroll kasi ano yan eh. Usually yung mga sulat noon, mga announcement, mga mahahalagang sulat, nakalukot sila. Nakaroll yan. At madalas yung mga papel noon, mahahaba. Papel ba yan o tela ba yan? Hindi natin alam kung ano yung mga material na ginagamit nila nung kapanahunan na yan. No? Pero mahahaba siya. At naniniwala tayo na itong scroll na ito, mahaba ito. Kaya sinasabi sa atin, baka hanggang eternity sa Jerusalem, hindi pa natin tapos makita ang nilalaman ng ekonomiya ng Diyos. At madalas, baka sasabihin mo, naku, meron pa pala. Naku, ito pa pala. Mahaba siya. So, yan yung sinabi sa atin. Amen. So, itong balumbon na ito ay isang tinatawag na scroll na naglalaman ng buong ekonomiya ng Diyos na binuksan na ng Panginoon sa aklat ng Revelation. At yung seal na nakita natin dyan, first seal, second seal, third seal, meron yan. Basahin nyo. Amen. Christ has received from God the authority to administrate the entire universe. Christ is the real administrator of the heavens and all the nations of earth. In Matthew 28:18, the Lord told the disciples that all authority has been given to Him in heaven and on earth. So, tama naman sa Matthew, di ba? Dineclare ng Panginoon, lahat ng autoridad ay binigay na sa akin sa lupa at sa langit. No? At mula sa autoridad na yan, nagkaroon siya ng karapatan hindi lang buksan itong scroll ng God's economy, kundi isagawa din kung anong nakalagay dyan. No? Sabagat, yung mga nakalagay dyan ay mga propesiya din na mangyayari sa darating na kapanahunan na nangangailangan ng pagsasagawa. Sino magsasagawa niyan? Yung isa na nagbukas din doon sa scroll. Kasi ito ay ekonomiya ng Diyos. Ang isang may karapatan lang na magbukas ay ang Panginoong Hesus. Ang isa na may karapatan lang magsagawa ay ang Panginoong Hesus. Sapagat siya ang Kristo ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Kristo, ang isang pinahiran, ang isang autorisado, ang isang may karapatan, ang isang may autoridad na gumawa para sa ekonomiya ng Diyos. Siya lang ang pwede. Kaya siya lang ang Kristo. Yung iba, maski nagawin nila yan, hindi naman sila Kristo, wala silang karapatan. Hindi yan papahalagahan ng Diyos. Ang gawain lang ni Kristo ang binibigyan ng pahalaga ng Diyos, pagpapahalaga ng Diyos. Kaya nga tayo maski mga naglilingkod tayo sa Panginoon, kung hindi ka nakaugpong sa Panginoon, walang halaga yung ginagawa mo. No? Kaya tayo ay idinugtong ng Diyos dito sa isang pinahiran niya. Ang ibig sabihin ng Christ ay pinahiran. Pinahirang isa ng Diyos upang magsagawa ng walang hanggang layunin ng Diyos. No? At ang mga bagay sa loob ng kanyang ekonomiya. Diba? Katulad ng crucifixion.
Siya lang ang pwede ma-crucified. Ang kanyang crucifixion lang ang merong bisa. Maski na sinong tao na mag-crucify, pumunta sa krus, mamatay sa krus, walang kwentang crucifixion yan. Kasi hindi naman sila Christ. Naintindihan nyo? Ang ibig sabihin ng Christ, pinahiran ng Diyos para gumawa para sa ekonomiya ng Diyos. Siya lang ang pwede. Siya lang ang pwede. Walang pwede. Kaya lahat ng gawain, lahat ng paglilingkod, kailangan tandaan natin itong prinsipyo ito. Lahat ng paggawa, paglilingkod na ginagawa natin, dapat ito ay isang paglilingkod na kung saan tayo ay nakadugtong kay Kristo, konektado kay Kristo sa pinahirang isa ng Diyos. Kung hindi, walang katuturan ng ating ginagawa. So, sasabihin niyo, Brother Danny, paano ba maidugtong kay Kristo? O di sa Espiritu, dapat kung gumagawa ka, dapat gawin mo ito sa loob ng pinaghalong Espiritu. Pag sa labas niyan, wala siyang value. Kaya sa Roman, sabi diyan tayo ay naglilingkod sa Espiritu. Yung Espiritu na binabanggit diyan ay pinaghalong Espiritu. O kaya, ano mang gagawin mo, manalangin ka muna, bumaling ka sa Panginoon. Gawin mo yan nakasama ang Panginoon. Gawin mo yan nakaisa mo ang Panginoon. Sa panahon na humiwalay ka sa Panginoon, wala. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon, di ba? Maliban sa Kanya, wala kang magagawa. Maliban sa Kanya. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. Totoo ba na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon? May magagawa ka. Buhay ka pa, may magagawa ka. Ang ibig sabihin ng we can do nothing, ano mang gawin mo, walang kabuluhan kung wala si Kristo. Kaya sabi nga natin, gusto mo bang maglingkod? Meron kang gustong gawin para sa Panginoon? Mag-pray ka muna. At isang prayer na kung saan idudugtong ka sa Panginoon. Isang prayer na kung saan makakaisa mo ang Panginoon. Isang prayer na kung saan habang ginagawa mo yan, kasama mong gumagawa ang Panginoon. Gumagawa ka, pero ang Panginoon gumagawa sa paggawa mo. So, yun yung ibig sabihin. No? Kaya, siya ang may autoridad, siya ang Kristo. No? Binuksan niya ang balumbon, nakita diyan ang mga bagay-bagay na gagawin ng Diyos. Sinong gagawa niyan? E di si Kristo. May mga gawain na gagawin ni Kristo ng direkta. Gagawin niya ng direkta. May mga gawain naman na gagawin niya sa pamamagitan ng incarnation. Sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan ng kanyang mga believer. Kadalasan yung mga gospel ngayon. Hindi niya ginagawa ng diretso yan. Ginagawa niya yan sa pamamagitan ng mga believer na nagpipreach ng gospel. Yung mga shepherding work, pagpapakain, pagkakandili. Di ba? Bagamat sinasabi natin, isa siyang mataas na saserdote na nagpapakain, nagkakandili. Pero sa totoo, gagamitin niya tayo. No, upang magpakain, upang magkandili. No, gagamitin niya tayo. So, paano? Sa pamamagitan ng ating pinaghalong espiritu. Kaya huwag kang go ng go. Hindi pwede yung go ng go na nag-iisa. Kailangan, Lord, gusto kong makaisa ka. Samahan mo ako, Panginoon. Turuan mo ako mag-ensayo ng aking espiritu sa lahat ng aspekto ng aking ginagawa para sa iyo. Hindi lang service. Believer tayo Dapat lahat ng ginagawa natin, kaisa natin ng Panginoon. Aalagaan mo yung anak mo, dapat kaisa mo ang Panginoon. Di ba? Yung mga wife, nagluluto kayo para sa pamilya. Huwag niyong gawin mag-isa yan. Dapat kaisa niyong Panginoon. Lahat ng bagay sa buhay natin. Simula nang tayo ay naligtas, dapat kaisa natin ang Panginoon. Binubuhay mo siya, hinahayag mo siya,
At nararanasan mo siya. Kaya yung general subject natin di ba? Enjoying the Lord. Experiencing the Lord. Ano pa? Expressing the Lord. Yan yung buhay natin. Paano mangyayari yan? In the Spirit. Amen. Amen. In Revelation 5, Christ as the Lamb of God was standing in the midst of the four living creatures and the elders. The one who was sitting on the throne was holding a scroll sealed with 7 seals. God was sitting on the throne holding this scroll, the schedule of his administration in the entire universe. This scroll is like a timetable of what will take place from the ascension of Christ to the New Jerusalem. So, ano itong scroll na ito? Itong balumbon na ito? Schedule siya. Sabi rito. Timetable. Okay. Schedule of his administration in the entire universe. Alam niyo kasi, lahat ng ginagawa ng Diyos, may timetable yan. May timetable. Kaya nga ginamit yung number 7 Pagdating ng 7, tapos na. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi na kailangan pang matagdagan pa. Gaano siya katagal gagawa sa atin? By means of 7. Ano yung 7? 7 spirit na gagamitin niya upang gumawa sa buhay natin. Wala nang 8. Wala nang 8 na espiritu. Sa 7 spirits na naka-schedule na gagamitin niya sa buhay natin. Dapat kumpletuhin ng Panginoon yung kanyang paggawa. Katulad ng scroll na ito. Lahat naka-timetable yan. Kailan tatapusin ng Diyos yan? May timetable yan. Akala nyo lang na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ang tagal. Baka matagalan sobra. Baka may timetable yan. Dapat malaman nyo. At 7 ang kanyang gagamitin. Ayoko naman mag-prophesy. Pero pag tinignan ninyo, di ba? 4,000 years natapos na. Yan ay ang Old Testament. At mula nung bumalik ang Panginoon dito, it's almost 2,000 years. 4 plus 2, 6,000 years. Halos 6,000 years na. Napapasok na tayo sa 7,000 years. Ibig sabihin ito, patapos na ang gawain ng Panginoon. Yung timetable niya. Matatapos na. So ito ay binibigay ko lang naman as a clue. Dapat alam natin basahin ang kapanahunan. At ito mga pinakikita niya sa atin, binibigyan tayo ng mga hint. Alam niyo ba yung hint? Konting pagsilip. Kung paano isinasagawa ang gawain ng Panginoon. 7 espiritu ang gagamitin niya sa iyo para transformahin ka. Pag hindi ka kinaya ng 7 espiritu na sobrang lakas na sa panahon na ito, papasok yung 8. Ano yan? Yan yung outer darkness. Pag hindi umubray 7 spirit, 8 ang gagamitin niya. Yung 8, outer darkness, sure yun, sure ball yun. Sure ball yun. Amen. Kaya ganito ang timetable ng Panginoon. Tatapusin niya lahat ng kanyang gawain sa pamamagitan ng 7 espiritu, at sa kapanahunan na naniniwala ako, nakapaloob din sa 7. Amen. Dahil yung ika-7, kung tutusin, pahinga na dapat yan. Di ba? Ang Panginoon, 6 days nag-work siya. Yung ika-7, pahinga na yun. Di ba? Yung ika-7, dapat yun yung millennial kingdom. Pahinga na dapat yan.
Kaya naniniwala ako, tatapusin niya ang kanyang gawain within these 6,000 years, no, sa panahon na ito. Amen. Pumasok na ba tayo sa 6? Yes. Pumasok na tayo sa 6. Kaya lang, hindi pa siya bumalik. Pero ang Panginoon, sobrang long suffering yan. At sa kanya, hindi naman siya naiinip. Sapagkat ang 1,000 taon ay katumbas lang ng isang araw sa Diyos. Kung na-delay man yan, mga few minutes or hours lang sa kanyang pananaw yan. Pero umabot na ng 6,000 years. Dapat medyo na tayo yan. May alarm na tayo yan. Ma-alarma na tayo. Amen. Amen. The 7 seals with which the scroll is sealed are actually its contents. These 7 seals are the 7 secrets of the universe, which are the mystery of God's economy. Christ, as the lion lamb, is qualified to open the scroll. That is to open the mystery of God's economy and to carry it out. Yan ang sinasabi ko. Bubuksan niya, binuksan niya ang scroll. No, qualified siya na buksan yan at makita, ipakita. At qualified din siya na i-carry out lahat ng mga nandyan. Siya ang gagawa niyan dahil siya ang Kristo. Ang isang hinirang ng Diyos, pinahirang isa para isagawa ang buong ekonomiya ng Diyos. Walang gagawa niyan kundi ang Panginoon. At sa maliliit na scale, sabihin ko, sino ang gagawa sa buhay natin upang tayo ay makapaghari kasama ni Kristo? Si Kristo rin, bilang 7 ulit na pinatinding Espiritu. This indicates that Christ is the one who has received the authority to administrate the entire universe. We all must worship Christ as the administrator, as the one in the heavens administering all things for the fulfillment of God's economy. So, opener, tagabukas. Administering or administrator, tagagawa. Yan ang ating Panginoon. Binuksan niya. Tignan mo kung ano yung binuksan niya. Tignan mo, sapagkat binuksan niya. Gagawa siya, dapat makipag-cooperate tayo sa Panginoon. Bilang 7 ulit na pinatinding Espiritu. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pangitain na pinakikita mo sa amin. Salamat din, dinala mo kami sa aklat ng Apokalipsis. Salamat, dinala mo kami sa mga napapanahong gawain ng Espiritu at pinakita mo na itong panahon na ito ay panahon ng 7 ulit na pinatinding Espiritu at kapanahunan din ito ng gintong patungan ng ilawan. At salamat din sa pangitain na pinakita mo sa amin na ikaw ang isang karapat-dapat, ang isa na nagbukas ng tatak ng balumbon upang ito ay ipakita mo rin sa amin, makita namin ang mga darating na bagay, mga magaganap na bagay. At Panginoon, pinakita mo rin na ikaw ang isa na karapat-dapat magsagawa ng ekonomiya ng Diyos, maging sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Amen.